Okay? Para lalo po tayong ma-encourage at mapaalalahanan at the same time at maituwid din po kung kinakailangan. So please open your Bible in 1 Corinthians chapter 15. Welcome sa ating mga bisita. At ano yan? Bisita mo, Ate Janice? Bisita nilang dalawa. Yung dala natin yun lang bisita. So bisita sila, may dala pa silang bisita. Galing, ano? Oh, praise the Lord. At si Brother Ronald, na-witness na to, di ba? Kanina, Preacher Emmanuel. Parang ang tagal na reaction ni Preacher Emmanuel, sabi Preacher. Salamat. I-ano natin yan. Tama po yung ginagawa nyo. Take advantage the time that they were inside the house of God na ma-share na po sila ng God's Word. Kasi may mga time na ang preaching naman po kasi hindi nakatumbok sa salvation. So kaya ang laki-laki pong laki-laking oportunidad na kapag ka nasa loob na po, take advantage na po natin. Kaya salamat po sa mga nag-response and I know Brother Ronald responded. Salamat na nag-stay. Talagang mahal na mahal si Sister Ken Kaya hindi nakapagtataka, naka-blue si Sister Ken ngayon. Talagang in love kay Brother Ronald Dahil, imagine niyo na pag-stay niya, sabi niya kay Brother Ronald, stay. Kasi ganyan, ganyan lang kasi ganyan niya kamahal yan Okay? Ay, mamaya Brad, bago ka umuwi, mag-uusap tayo ha. Kasi ibabaptize na kataka agad joke lang. Joke lang ha. So, meron kasi kaming i-open sa iyo regarding doon kay tatay. Tatay mo. So, mapaalala mo lang mamaya. Okay. So, 1 Corinthians 15, mga kapatid. Are you there? Okay, welcome din po kay Sister Kitin. Nakasama natin si Sister Kitin. Kaya pala masaya rin si Brother Ed. Siyempre, kasama niya po ang kanyang beloved wife. Kanina, nag-iisa lang yan, pero ngayon, dalawa na sila. Malaybon po, mapaalala ko po sa inyo. Ipanalangin niyo patuloy si Brother Ed. Dahil si Brother Ed pagka hindi natin kasama rito yan, nasa Batangas po yan. Doon po yan sa kanyang farm. May farm po yan may mga, po yan, may sarili po yung mini business po doon. So kaya, pero ang kagandahan po diyan, nakakadalo siya sa isang Baptist church. Doon po sa Baptist church na yon ay hindi naman maitatanggi na talagang nagagamit din po siya ng Panginoon doon. Kaya ipanalangin niyo po siya na every time na siya po ay malayo sa atin at nandun po siya sa lugar na kinalalagay niya, maging blessing siya doon sa church na kinabibilangan niya. Kasi hindi naman po talaga mahirap na ipagkopo po o pagsamahin sila dahil andito yung kanyang wife, andun naman siya sa Batangas. Pero mahalaga dyan, pag nakikita sila talagang, magkasama sila sa isang lugar. Yan ang kasiyahan po natin. Okay? So Sister Kitin, thank you for supporting your beloved husband. Okay? So 1 Corinthians 15:58. Ito po, 57 and 58. Dalawang verses po sa Bible na alam kong, I hope and I pray na ito po ay magiging blessing po sa atin as we go along and doing the ministry that God entrusted to us. Dito po pinapakita sa atin kung ano po yung tama nating maging pananaw, perspective, and even heart in the Lord's work. So, basahin po natin 57 and 58. Siguro kung may mga time mamaya ay para hindi tayo makadistract, yung may mga siguro adult na pwedeng kumuha ng ating mga small children para maturuan po sila. Baka kasi makapag-cause ng distraction sa iba. So magandang maturuan.
Pati matanda, pag makulit, kunin mo na rin, ma. Ha? Oo. Yung bata makulit, kunin mo na. Yung maliit, yung matandang makulit, kunin mo na rin. Para isa lang turuan yan, ha? Okay? So, at least isa na lang. Alright. So, 1 Corinthians chapter 15 and 57 and 58. 2 verses. Ito po ang sabi ng Bible, "But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord." So ngayon pong oras na ito sa ating kalawang service, dito po ako dinala ng Diyos. I entitled this message, "In the Lord's Work." Sa gawain ng Panginoon. Okay? So tayo po'y manalangin. Amang banal, dakila't makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, lumalapit kami sa habag, sa trono ng inyong biyaya, at maging sa inyo pong mabiyayang pagmamahal sa amin. Lumalapit kami, amin pong kinikilala ang amin pong kahinaan, kawalang magagawa, higit sa lahat dakilang Diyos, ang pagpapala na amin pong na inyong ilalaan o nilaan sa amin sa oras na ito sa pagkakataon na kami po ay magkakatipon-tipon upang mag-aralan ng inyong banal na salita. Lord, we pray, samahan po kami ng presensya ng inyong banal na Espiritu, mangusap at makagawa po ng may kalayaan, may kaliwanagan, at meron pong konbiksyon sa puso ng bawat isa na ang salita ninyo sa tuwi-tuwi na, sa mga sandali at panahon na ito po ay naipapangaral, huwag pong payagan nyo, o Diyos, na ito'y parang salita lamang ng isang tao na aming pakikinggan, kundi ito'y aming tanggapin at kilalanin na ito po'y salita ninyo na ipinararating at ipinaabot po sa bawat isa sa amin. Muli po, Diyos Ama, ang aming hiling, mag-usap ka po, gumawa, at makakilos sa buhay ng bawat isa. At hayaan niyo po na ang pagtatagumpay, bawat isa po sa amin ay aming makamtan ayon po sa inyong kalooban sa bawat isa. Salamat po sa inyong katapatan, salamat po sa mga naging parte ng kabuuan pong pagsamba namin sa araw na ito. Mula po kaninang umaga sa aming first service, even sa aming pong ikalawang serbisyo sa oras na ito. Ikaw po ang maparangalan, ikaw mapapurihan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen at amen. Alright. In the Lord's work, sa gawain ng Panginoon. So siguro po, hindi na para elaborate, naiintindihan po natin na ang ating ginagawa po ngayon ay gawain ng Panginoon. Amen? So maganda pong una, kumbinsido tayo. Alright? Na ito ay gawain ng Panginoon. Naniniwala po ba kayong gawain ng Panginoon ang ginagawa natin? Okay, sino po dito ang naniniwala o hindi naniniwala na ito'y gawain ng Panginoon? Tumayo at habang buhay ay lumayo. So lahat po tayo kumbinsido. Amen? That what we are doing here is the Lord's work. Hindi po ito gawain ni pastor. Hindi po ito gawain ng mga makikisig na lalaking narito. Kundi ito po ay gawain ng Diyos. Tama po ba? So ito po ay malinaw na pinapakita po sa atin at tayo kumbinsido na ito po ay gawain ng Panginoon. At ito po ay sa gawain niya lamang, so therefore, dapat ganun po natin tanawin ang gawain ito. This is the Lord's work. Amen? So hindi lamang yun mga kapatid, magandang naintindihan po natin, kung ito po ay gawain ng Panginoon, hindi ka lamang dapat nakukumbinsi. Dapat naintindihan mo na ito po ay challenging. Tama po ba? Can you imagine kung bakit ito po ay challenging? 'Di ba?
Kasi po ang ginagawa natin, gawain ng Panginoon, tapos tayo po, mga makasalanan. Tayo po ay mga sinners in the sight of the Lord. Di ba? We are doing a holy job. We are doing a heavenly job. We are doing a honorable job. Tama po ba? So yun lang po, nakakapagpababa o masabi po natin na it's humbling on our part. Nakakapagpakumbaba on our part that God is using a sinner like you, a sinner like me, doing a holy job. Amen? Napakabanal po ng gawain ito. So tatandaan po natin, ang gawain ito, hindi lang po pumapatukoy sa 4 na sulok ng lugar na ito. Ang ginagawa po natin dito, yung panambahan, yung prayer, yung pagbibigayan, yung pong pagpapalakasan. Mga kapatid, malinaw na yan po ay gawain ng Panginoon. Ito pong ating iniikutan. Ito pong ating mga ministeryo dito. Gawain ng Panginoon yan. So very challenging. Can you imagine? Hindi po mga kapatid natin maitatanggi na nung tayo naman po ay sa kalagayan po natin, talagang mahiya tayo minsan eh. Can you imagine? Nagagamit ka ng Panginoon sa kalagayang alam mo sa sarili mo, may kasalanan ka. Alam mo sa sarili mo, merong flaws. Alam mo sa sarili mo, you fall short sa mga bagay na pinagagawa ng Diyos sa atin. Tama? Marami tayong mga, masabi nating mga pagkukulang. And yet, God is using us. Alam niyo, every time nga po I stand behind the pulpit, I always acknowledge, Lord, sabi ko, tulungan mo ako. Kasi kung pagbabatayan ko lang yung sarili ko, talagang nakakahiya, nahihiya po ako sa iyong harapan. Even sa mga tao, na pinapangaralan mo, tandaan nyo po every time na may tatayo sa pulpito, even mga pastors, hindi po ibig sabihin na kaya naandyan yan, mas magaling yan sa inyo, mas banal yan kaysa sa inyo. Lahat po tayo natututo. Pero hindi naman po pwedeng sabihin, hindi pwede naman po walang tatayo dyan. Tama po ba? So kinakailangan may tatayo po dyan, kinakailangan may mga ngaral dyan, kinakailangan meron pong magsasabi kung anong pinapasabi po ng salita ng Diyos. Pero lahat po tayo dyan nakikinabang, tama? Kung paano pong ako'y nakikinabang every time I study His Word, I open my Bible, nakikinabang po ako, nabibless ako, and that is what God wants to each and every one. Na every time we see God's Word and read God's Word, pinagpapala tayo. At yan po ang tamang tanaw sa gawain ng Panginoon. Kaya po dito sa gawain ng Panginoon, talagang ginagawa natin kung ano ang gusto ng Diyos. Hindi kung ano lang nakapagsasatisfy sa sarili natin. Kasi marami pong gawain ang nasasatisfy yung sarili. Eh hindi po ganun ang gawain ng Panginoon. Tatandaan nyo, pag gawain ng Panginoon, ang pangalan ng Diyos ang naitataas. Oo nga, naitataas ang pangalan ng Panginoon. Pero yun namang ginagawa mo, ayon sa gusto ng laman mo. Kaya nga po, very clear tayo dito na kapag kagawain ng Panginoon, ourselves must be put away first and let the Lord magnified in our bodies. Siya po yung maitataas. Amen? Kaya nga po, we make sure, sinisikap natin, tinitignan natin na kung ano yung gusto ng Panginoon ayon sa prinsipyo ng Biblia, yun po yung ating ginagawa. Very challenging. Diba? Can you imagine kung hindi challenging ito? Diba? Sa buhay natin bilang Kristiyano, alam natin mga minamahal na hindi madali ang pagiging mananampalataya. Ang dami po diyang mga bully sa paligid. Minsan, parte pa ng pamilya mo ang bully mo. Ang bubuli sa iyo, tama? Ito baka nakakalungkot. Minsan sarili mo pa ang bumubuli sa iyo. Challenging talaga eh. Can you imagine, kahit lang po sa pananalangin, challenging eh. Tama ba? Kaya nga sabi ng Bible, be steadfast, unmovable eh. Kasi very challenging. Ang buhay Kristiyano. Sabi nga, ang buhay Kristiyano, hindi po ito bed of roses. Kundi ito daw po ay battleground. That is the Christian life. Di ba? Ito po ang buhay Kristiyano, digmaan, pakikibaka. Kaya kinakailangan matatag ka, kinakailangan na matibay ka. Hindi pwedeng balat sibuyas sa gawain ng Panginoon. Hindi pwedeng makanti ka lang, mukmuk ka. Hindi pwedeng ganyan sa gawain ng Panginoon. Hindi pwedeng, hindi ka lang natapik ni pastor, magdadamdam ka agad.
Hindi pwedeng nasaktan ka sa preaching. Bukas makalawa, hindi ka na babalik. Bakit? Sakit magsalita ni pastor. Parang ako yung pinatatamaan. Ikaw nga. Hindi lang inangalanan, pero ikaw yon. Bakit? Kasi kinakausap ka ng Espiritu Santo. Ginagamit ang pastor. Bakit? Mahal ka kasi ng Diyos. Ayaw niyang mapahamak ka, ayaw niyang mapariwara ka, ayaw niyang mag-akala ka na ang buhay mo okay, pero sa harapan po ng Diyos, hindi pala okay. So ano ang basis? Kung anong sinasabi ng Bible, hindi mo man maintindihan minsan ng Bible. Dahil unang-una, hindi ka naman nagbibigay ng panahon para magbasa ng Bible. Kapag nagbabasa ka ng Bible, titiyakin ko sa iyo at ang puso mo nasa kalooban ng Diyos, maiintindihan mo sinasabi ng Biblia. Bakit? Isang espiritu at banal na espiritu lang ang magpapaliwanag. Nasaring may akda ng Biblia na magpapaliwanag sa iyo. Tama po ba? So kaya po magandang naiintindihan natin, may challenge. Pupunta ka sa church pag Sunday, challenging. Uyat ka kasi nung Sabado ng gabi, natulog ka alas 2, ang service alas 7. Kasi naman, pastor, ang haba-haba ng oras sa buong maghapon ng Sunday. Bakit naman kasi alas 7 ng umaga? Pwede namang alas 9 ng umaga, alas 10 ng umaga. Ang dami ko pang ginagawa, pastor. Natutulog ako alas 2. Ginawa mo pang dahilan yun, ah. Si Abraham nga eh. He rose up early in the morning eh. Kung ang basis ng katapatan sa Panginoon ay ang pagising ng umaga sa araw ng panambahan, dahil tayo ng ibang relihiyon. At sasabihin natin, sila ang tamang relihiyon. Bakit? Alas 4 ng madaling araw, pumupunta riyan sa kanilang mga gawain, nasasalubong nyo pa nga eh. Ito masakit, naiimbitahan ka pa nga eh. Tama ba? Naiimbitahan ka nung kapitbahay mo. Mare, punta ka sa church namin, sama ka. Nakaputing-puti. Diakonisa eh. Ikaw, nahantok pa ako, Mare. Katutulog ko pa lang eh. Kasi ang service namin, alas 7 pa eh. Ba't challenging, tama? Lalo na pagka sinasabi mo na yung pananampalataya mo, amen? Challenging yun eh. Oh, kahit naman sa kung saan ka naroon, very challenging. Kaya wag ko kayong nagugulat sa buhay Kristiyano nyo na parang, kaya alam nyo, ang isang pananampalataya at ang buhay paglilingkod sa Diyos na walang challenge, nakakaduda yan. Pagdudahan nyo yan. Dahil ang totoong pananampalataya, sabi nga kay Abraham, di ba, sinusubok yan. Hahamunin ka. Ha? Kaya po pagka ikaw, totoong nanalig, sumunod, nanampalataya sa Panginoon, ulitin ko, huwag kang balat sibuyas. Kailan magpakatatag ka. Magpakatibay ka. Kahit anong naririnig mo, basta alam mong tama ang ginagawa mo, walang kwenta sa paligid ng tao. Basta tiyakin mo lang ang tama. Pero kung mali ka naman, magpakumbaba ka. Pero kung tama ka, tindigan mo. So, hindi lang challenging. Sa gawain ng Panginoon, mahalaga din po yung commitment. Diba? Yung pagtatalaga, mahalaga yan. Siyempre, yung magandang merong kang conclusion. Yung bang ginagawa mo sa gawa ng Panginoon, may conclusion yan. Ha? Ibig sabihin, may maganda pang kahantungan yan. May maganda bang resulta yan? May maganda bang magiging bunga yan? May maganda bang magiging kahinatnan yan? Oh, so kung naniniwala ka na ito ay gawain ng Panginoon, una, kumbinsido ka. Amen? Are you convinced na ang ginagawa mo, gawain ng Panginoon? Pangalawa, may challenge. Willing ka bang harapin yung challenge? Willing ka bang suungin ng challenge? Yung hamon. Di ba? Kasi, kahit wala ka naman sa gawain ng Panginoon, may hamon pa rin eh. Pero mas masarap na nasa gawain ka na ng Panginoon, open ka for challenges, at eto ka, handa kang humamon. Kasi, di ba, nung maging Kristiyano ka nakakalungkot eh. Ang nagiging, di ba, kasi magiging ano ka ang tawag nito, yung bang apple of the eye. Magiging
Ang tawag niyan yung tampulan. Okay? Tampulan. Kaya po maganda, yung challenge ng Diyos, kailangan harapin mo talaga yan. Ito, isingit ko lang. Tumakbo lang sa utak ko. In the Lord's work, may mga changes. Tama? May pagbabago. Alam nyo, sa gawain ng Panginoon, makikita nyo, may pagbabago. Amen? Di ba sa gawain ng Panginoon, marami tayong mga binago na ng Diyos? Amen? Dati, makasalanan tayo. Dati, bisyo tayo rito, bisyo doon. Pero ngayon, tignan nyo ng mga buhay natin. Hindi dahil sa magaling tayo, hindi dahil sa mahusay tayo, nag-i-struggle tayo, challenging yun sa atin, di ba? Nung maging Kristiyano tayo, talagang dati, napakabungangera natin. Ba't naman ang daming example, Pastor, yung pagiging bungangera pa? Wala lang, tumakbo lang sa isip ko. Pero ngayon, binago ka na ng Diyos. Hindi ka na bungangera, ngera na lang. At least wala yung bunga. Di ba dati, punong-puno tayo ng bisyo sa katawan. Pero di ba, nung sa gawain ng Panginoon, binago ka unti-unti? Sino rito ng mga kapatid na masasabi nating binago ng Diyos? Di ba? Can we testify that God really changed us sa gawain ng Panginoon? Diba? Habang tumatagal tayo, binabago ng Diyos tayo eh. Wala naman po sino sa atin dito na nung makakilala sa Panginoon at maging parte ng gawain ng Diyos, wala na kagad eh. Hindi naman ganun eh. But little by little, one at a time, kaya po, mahirap po yung sinasabi, pupunta ako sa church, pupunta ako sa gawain ng Panginoon. Pag maayos na ako, mahirapan ka. Masarap, pupunta ka sa gawain ng Panginoon at makikiparte ka, mahirap at marami kang kailangang baguhin dahil yon ang makapagbabago sa iyo. Matutulungan kang magbago. Imaginin mo, paano hindi ka magbabago? Yung makakasama mo, mga antitinuna, yung dating lihis ang buhay, dating mamamatay tao, dating sugarol, dating ang matundi talaga, di ba? Drug addict, talagang masasabi mong sugapa sa amoy ng pintura. Masok lang sa utak ko. Ang dami nang pwede pagkasagupaan, sugapaan, amoy pa ng pintura. May ganyan eh. Yung pag nakakaamoy siya ng pintura, parang gustong-gusto niya. Merong ganun eh. Diba? Dati tayong nandyan eh, nasa buhay natin talagang, diba? Na talagang yung buhay natin, sigit-sagad doon sa sakit nga tayo ng ulo ng magulang natin eh, tama? Ngayon, ano ka na? Mas sumakit ang ulo ng magulang mo? Hindi ba? Naayos ang buhay mo, nagkaroon ka ng direksyon. Dati wala ka namang direksyon eh, tama? Dati wala namang direksyon yung buhay mo. Dati wala namang patutunguhan. But praise the Lord, nung maging parte ka ng gawain, nakilala mo ang Panginoon, inayos ng Diyos ang buhay mo, unti-unti, binago ng Diyos ang buhay mo, nagkaroon ka ng direksyon, nagkaroon ka ngayon ng saysay, ang lundo ng buhay mo, ano? May magandang kinalabasan. Hindi ba yan din ang gusto natin? Kaya kung nag-iisip ka kung anong maganda para sa pamilya mo, sa magandang kalalagayan nila bukas, pag nawala ka sa mundo, dalhin mo sa gawain ng Panginoon. Doon mo sila dalhin. Palakihin mo sila sa gawain ng Panginoon. Hindi yung maganda tayo kapag ka sa mga bagay ng mundo, full support tayo. Brethren, parents, sana mas full support tayo sa gawain ng Panginoon. Ginagawa natin lahat ng magagawa. Ginagawa natin lahat ng klase ng suporta. Ginagawa natin lahat ng klase ng pagpupursige. Pagkaalam natin sa gawain ng Panginoon, galit tayo pagka hindi gawain ng Panginoon. Pero pag gawain ng Panginoon, nakasuporta tayo. Ganyan ang tama. Hindi nakakalungkot tayo mga parents na Kristiyano eh. Pagkagawain ng Panginoon sa mga anak natin eh. Tayo pa minsan na nagiging hadlang eh. Hoy, huwag ka pumunta sa church. Maglinis ka muna dyan bago ka pumunta sa church. Gawin mong active yan sa gawain ng Panginoon. Matututo yan sa gawain ng Panginoon. Magiging maayos yan pagdating sa bahay.
Ngayon, kung sa tagal ng panahon na naando siya sa gawain ng Panginoon at hindi naging maayos sa bahay yan, witnessan mo, baka hindi paligtas yan. Pag walang pagbabago, baka hindi paligtas. Kasi ang gawain ng Panginoon, nakapagpapabago. Babaguhin ka. Wala akong ibang alam na pwedeng paglagyan ng tao, na babaguhin ang tao, kundi ang gawain lamang ng Panginoon. Dalhin mo sa mundo yan, hindi magbabago yan, lalong malalala yan, lalong sasamayan. But tell you, brethren, dalhin mo yan sa gawain ng Panginoon. Makikita mo ang pagbabago dyan. Makikita mo ang magandang konklusyon sa buhay ng taong yan. And that is what we want. Iyo ba? Yung po bang lulunduan tayo ng mga buhay sa buhay natin na maganda po ang kawawakasan natin. Amen? Tapos na po ang mensahe. So in the Lord's work. So kumbinsido na ba kayo? Na nasa gawain kayo ng Panginoon? Nasa gawain ng Panginoon may mga challenges. Nasa gawain ng Panginoon nandyan po ang commitment. May mga changes. Amen? May mga pagbabago. And then maganda po yung konklusyon sa gawain ng Panginoon. So, balik na po tayo sa mensahe. So ito pong chapter ng verse ng 1 Corinthians 15. Makikita po natin bakit tayo kumbensido that this is the Lord's work. Kasi makikita pa lang natin sa unang mga talata eh. Diba? Binigay ng Panginoon sa atin yung kanyang gospel. We receive the gospel. The death, the burial, and the resurrection of the Lord. Ito po yung naging way ng Diyos para ang kaligtasan ay may parating sa tao. Yung kanyang ibanghelyo. Ang pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay. Amen? So pinakita po dyan. And then, di lamang po nila na-receive yung gospel ng Panginoon, but also, pinakita rin po dito yung resources ng grace ng Diyos. God's gracious resources. Yung pong grace ng Panginoon. Mahalaga pong narinig natin ang gospel, pero huwag pong kakalimutan natin that the reason why we have salvation, it's because of the grace of God. Tama po ba? Sabi po sa verse number 10, but by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but Christ, but the grace of God which was with me. Hello? So nakita natin yung gracious resources ng Diyos. Yung mabiyayang resources ng Panginoon. Na ito yung naging way para tayong makakilala. Na-receive po natin yung gospel. Tinanggap po natin way back then, 1985. Nakarinig po ako ng pag-witness ng aking kapatid. And I heard from her very mouth, nasa piling na po siya ng Panginoon. Yung aking eldest sister, si Ate Merly, siya po nag-witness sa akin. Although nakakarinig na po ako ng about gospel, about the Lord Jesus Christ. And yet, at that very moment, ibang strike ng salita ng Diyos habang sinishare niya sa akin yung gospel. And right there and then, I realized that truly I need salvation at that very moment. I repent my sin. I admit that I am a sinner. And then I open my heart. And then let the blood of the Lord Jesus Christ wash my sins. And open my heart and let Him enter into my heart. I ask Him to be His son. And sabi ko, Lord, sana maging Diyos tagapagligtas kita. And right there and then, I know, since that very moment, iba na po ang naging dealing ng Diyos sa akin. Inayos niya lahat, and then nakumit ang buhay ko sa gawain, at doon sa gawain, binago ng Diyos ang lahat. Ang being a no
no dream boy, o being walang direksyon, nagkaroon ng direksyon. Dating walang pangarap, nagkaroon ng pangarap. Or dating may pangarap, pero hindi alam kung paano gagawin ng pangarap, pero binigyan ng Diyos ng liwanag ang daan tungo sa aking pangarap. And then, nagkaroon ng magandang asawa, and then after that, nagkaroon kami ng pamilya, and then binigyan kami ng mga anak, and then dinala kami sa gawain, in preparation sa gawain. And now, here it is, 1995. When I accept the call, and thank God, since 1995 till now, alive and kicking, and always praising the Lord for what He has done in my life. Hindi yung madali ang naging buhay. But I thank the Lord for His grace. It is grace who saved me. It is the grace of God that sustains me. And it is also the grace of God that will leads me home in the place called heaven. Biyaya ng Diyos. And then, makikita natin not only the grace resources or gracious resources, gospel received, but also, pinakita rin po sa atin dito yung growing, yung paglago ng meron pong tinatawag na kabuluhan. Diba? We need to grow as believers. We need to grow as Christian. Hindi yung natatapos na tayo ay na-save lang. Kinakailangan po tayong lumalago. Kinakailangan po tayong nag-grow. Kinakailangan po tayo na meron pong tinatawag na spiritual growing or spiritual growth. Kaya nga sabi diyan, pagdating po sa verse number 58, therefore, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Kaya po, I entitled this, In the Lord's Work. So, in the Lord's work, number 1, verse 57, we have victory. Amen? Hello? We have victory. Sa gawain po ng Panginoon, mayroong tagumpay. Not because you're good, not because you are mahusay, not because you are matatag, tama yun. But do not forget, it is God who give you strength to go on. It is God who made you stable. It is God who strengthen and make you steadfast sa iyong kinalalagyan. Hindi ikaw, hindi ako, hindi alam mo, hindi dunong mo. It is God who makes us and give us victory in any trials and troubles in life. Amen? Mga kapatid, sabi ng Bible, but thanks be to God. Verse 57, who gave it us the victory through our Lord Jesus Christ. Kaya ka nagtatagumpay dahil sa Panginoon. Lumayo ka sa Panginoon. Walang pagtatagumpay. Sa ating pong mga weaknesses, sa ating pong kahinaan sa buhay, lumayo ka sa Panginoon. Hindi ka magtatagumpay. But I tell you, kapag nasa Panginoon ka, kapag may witnesses o weaknesses at nasa Panginoon ka, kung gusto mong makatiyak ng tagumpay, manatili ka sa Panginoon. Makakasumpong ka ng tagumpay. Hindi ang paglayo po sa Panginoon ang magbibigay sa iyo. Actually, ang paglayo mo sa Panginoon ang magbibigay sa iyo ng kahinaan sa anumang pakikibaka. May tagumpay sa Panginoon. Amen? Anumang mga hinaharap natin sa buhay. When you are in the Lord's work and when God is in you, there is victory. Young people, anong challenge mo ngayon sa buhay mo? Let me encourage you. Sa Panginoon, mayroong pagtatagumpay. Any one of us here,
Kapag meron po tayong mga challenges, may mga weaknesses tayo, may mga flaws tayo, alam ng Diyos, may mga struggle ka, alam ng Diyos, ito ang weak part ng buhay mo, alam ng Diyos, ito yung bahagi na hanggang ngayon pakikibaka sa iyo, ito alam ng Diyos na mahina ka sa parting ito, alam ng Diyos na mahina ka sa parte na yan, mahina ka sa ganito. I tell you, ang Panginoon lang ang makapagbibigay sa iyo ng pananagumpay sa lahat ng mga kahinaang yan. Malinaw ang tala ng Biblia, for without Christ, we can't do nothing. But with Christ, you can do anything. Kaya kung iyong pinaniniwalaan na nasa gawain ka ng Panginoon, tandaan mo, ang Panginoon lang ang may kakayahan magbigay sa iyo ng tagumpay. In the Lord's work, we have victory. And also, do not forget, sabi diyan, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast. Maging matibay ka, unmovable. Mga kapatid, kung bakit sinabi po ng Bible yan at ni Apostle Paul, sapagkat alam ni Apostle Paul na ang mga mararanasan natin, ang mga magaganap sa buhay natin, ang ma-experience natin as a believer, as a follower of the Lord Jesus Christ, at nasa gawain niya, mayroon pong mga difficulties. And yet, God said, we are already victors. Amen? So kahit bumagsak yan, babangon yan, pag sa Panginoon yan, lalabang muli yan. Amen? Kahit po yan nag-fall, pero dahil sa Panginoon ang kanyang kinukunan ng lakas, hindi tao, hindi ang bagay na material, hindi ang mga nasa paligid niya, but the Lord Jesus Christ, kahit bumagsak yan, babangon yan, lalaban sa buhay at magpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Kaya can you imagine, I got saved 1985? 1985. 26. Ilang taon na ako sa Christian life? 40? 40 na? 4 decades na po. Can you imagine? Now, mga kapatid hindi ibig sabihin yan, hindi na ako nakaranas ng, alam niyo storya, di ba? Na-experience ko na makipag-struggle sa Panginoon, nag-struggle ako sa Christian life ko as a pastor. Pastor na ako ng church. Yung time na sinabi ko, Lord, ayoko na. I experienced that. Di ba? Sumakay ako sa motor, sabi ko, ayoko na. Ano man ang mangyayari dito, bahala ka na po, Panginoon. Nung muntik na ako mahagip, sabi ko, Lord, balik na uli ako. Hindi ko na po pinatagal. Dahil alam ko kahinatnan ko Kaya alam niyo, mapalad kayo. At pinakita lalo ng Diyos sa inyo, lalo na sa atin, na minsang lumayo sa Kanya at ibinalik ng Panginoon, mapalad po tayo. Mahal ka po ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Letting you go back to where have you been fall and bring you back again is what God is simply telling you. I love you. I love you. Huwag ka na lang aalis uli. Sana matuto na tayo sa mga narinig natin. Sana natuto na tayo mga kapatid doon sa mga kapatid natin na naka-experience. Sana natuto na po tayo sa mga kapatid natin na talagang nung lumayo sila, bumagsak, nawala. At purihin ng Panginoon, binigyan sila ng chance. What if God will not allow you? What if God at that very moment, nung sinabi ko yun, Lord, ayoko na, and then tapos na. Nakikita niyo po ba ang isang magandang lalaki nangangaral dito ngayon? Wala na po. Diba? So ano pong gusto natin ipakita rito? Tandaan niyo po, ang buhay natin talagang bilang Kristiyano, alam ng Diyos ang mga bawat galaw, isipan, at bawat hilatsya ng ating mga nilalaman ng puso at isipan. Wala pong na-cover sa Diyos. Kaya po kung tayo binibigyan ng Diyos ang pagkakataon,
Maaaring tayo'y bumagsak, maaaring may mga pagsubok at natukso na kinabagsakan natin. That is not the end of life. Sabi ko nga sa inyo, hanggat binibigyan ka ng hininga ng Diyos at binibigyan ng buhay, there's always a chance. That chance will only stop when you don't have any longer breath. When you cannot open your eyes. And when you cannot go somewhere you want to go. Yung bang tipong paralisado ka na, binibisita ka na lang sa bahay, hindi ka na makakilos, ganyan ka na lang. Bakit? Inatake ka na sa puso. Wala ka nang magawa. Tapos sasabihin mo, Pastor, magalingin lang po ako ng Panginoon. Maglilingkod po ako. Mag-antay ka. Alam ng Diyos yan. Ay, may pagmakalagada ng lakas mo, maniwala ka sa akin. Masakit kung ganun. Ang pinakamabigat dyan, dedo ka kaagad. Lakas-lakas mo, bigla ka na disgrasya, pang, patay, wala na. Bye-bye. Buti kung punta ka sa langit. Paano kung punta ka doon? Inakala mo lang punta ka doon, pero punta ka dito. Dito pala, hindi ka doon. Sapat doon ka, wag dito. Diba? Kaya po titiyakin natin yan. Siguraduhin natin yan. Huwag po yung inaakala mo, anak ka ng pastor, anak ka ng diakono, anak ka ng kung sino-sino, anak ka ng ano. Anak ka ng... Akala mo, safe ka na. Totoo ang kaligtasan, tanggapin mo sa puso mo. At titiyokin ko sa iyo, kahit anong maranasan mo, kahit anong ma-experience mo, may pananagumpay. May mga pagkakataong babagsak ka. But God will give you victory again and again and again. Basta willing ka lang na magpasakop sa Kanya at magpakumbaba. Pero the more you will have pride, victory will not come. The more you will, apart from God, victory will not come. The more you will not live according to His will and His word, victory will not come. Victory will only come when you know that you are with God. So we have victory. And then sabi dyan, always. Now, iniisip ko, always. So, nilagay ako ng Diyos, has always vacancy. Lagi, di ba? So, ibig sabihin, walang empty. Tama ba? Kasi yung idea ng salitang always. Nakuha niyo yung point? Yung po bang, parang ang gustong ipunto ng Diyos sa atin, yung ideyang always, parang sinasabi ng Diyos, walang bakante sa gawain ng Panginoon. There's always a place for you. Amen? There's always a vacant place for you. Walang emptiness. Kung ikaw ay naniniwala na ang gawain ng Diyos, ang gawain na ito'y gawain ng Panginoon, sinasabi ng Bible, pinapakita po ng Diyos sa atin, lagi po itong may vacancy. Ang tanong lang, willing ka ba? Amen? Willing ka ba? Ang nakakalungkot, nagamit ka na, ngayon, bakante ka na. Masyado ka nang na-occupy ng maraming bagay rather than ma-occupy ka ng Diyos. Sino na gumagamit ngayon sa iyo? Kanino mo na pinagagamit ang talento at katawan mo? Tapos sasabihin mo, ang gawain ng Diyos, may bakante dahil hindi ka pwede? Nagkakamali ka. God's work and ministry has always vacancy. Ang tanong, willing ka ba na magpagamit sa Diyos? Ang upuan ng mga mangangaral sa likuran ng pulpito, laging bukas. Ang gawain ng music, laging bukas. But the question is, yes, gusto ng isipan mo, pero ayaw ng katawan mo. That is impossible. When you want it by your mind, make sure that your body follows.
Or else, dream lang yan. Panaginip. Diba? Parang isang tao, yayaman ako. Puro ganun ka lang. Pagdating ng ganito, yayaman ako. Pagdating ng ganito, marami na akong bahay. Pagdating ng ganito, marami na akong pera. Puro ka lang naman tulog. So ano yun? Pangarap. Pero kasi mo, yayaman ako. Be-bless ako ng Diyos ito. Pero sinasabayan mo ng trabaho mo, may blessing doon. Amen? Yung sabihin, paano kaya? Ano kaya kami ipoprovide? Eh kung puro ka lang paano ipoprovide, di ka naman kumikilos, walang mangyayari. Di ba? Kailangan sundan mo. Kailangan, lapatan mo ng kilos, lapatan mo ng galaw. Tatrabaho ka, kikilos ka. Sabi nga ng Bible, ang pananampalatayang walang gawa, patay! Faith without works is dead, being alone. So ano pang sinasabi rito? Dapat yung pananampalataya, mayroong nakakibat na gawa. Meaning, yung kung nananampalataya ka sa gawain ng Panginoon, ang ginagawa mo ay gawain ng Panginoon sa Panginoon, dapat dumadalo ka ng gawain. Hello? Nagpe-pray ka, nagbabasa ka ng Bible, nagsusoul winning ka, nagsishare ka ng gospel. Ano mangyayari doon? Sinasabi mong Kristiyano ka, may pananampalataya ka, na hindi ka nga umaattend ng service, na hindi ka nga nagpe-pray, na hindi ka nga nagbabasa ng Bible. Diba? Kasi ganito, ang dami natin kasi. Para ka maraming kati sa katawan. Ang Diyos kayang magbago gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, tama? O sino ba sa inyo? Sino ba sa inyo? Na ang klase ng mga personality na tumatayo sa likuran ng pulpito, may kakayanan. Naisip niyo ba one day si Brother Gary makakatayo sa pulpito? Makakapag-pray, makakapag-share, makakapagbasa ng Word of God. Si Kuya Cesar Mortel. Diba? Lahat naman tayo ganyan eh. Hindi nga natin naisip yan eh. Can you imagine? May mga kapatid tayo, katulad ni Brother Ed sa Batangas, nagagamit ng pastor doon na inaatinan niya. So anong pinapakita sa atin? Kaya niyang baguhin ang tao. Yung dating mahiyain, pinakakapalang mukha. Hindi pala. Binibigyan ng kakayanan at lakas. Diba? Tayo, dati wala naman tayo. Hindi ka nga, para ka di makabasag pinggan, pero ngayon, grabe. Diba? Dati hindi ka nga makaawit sa Panginoon, ngayon nakakaawit ka na. Dati hindi ka nga marunong socialite, di ba? Ngayon, nasobrahan ka naman. Hinay-hinay lang. So ano pong ibig ko sabihin? Lagi pong may vacancy sa gawain ng Panginoon. Always. Amen? Ano sabi? Abounding. Always abounding. Dugtungin mo. So not only we have victory, has always vacancy, and must be with vibrancy. Hello? Merong kasiglahan. The word abounding is going beyond and above what you are normally do. Ang taong masigla, wala ka makikitang larawan ng kapaguran dyan. Kayang gawin yan, go and beyond. Tama ba? Hello? Ang taong masigla sa ginagawa niya at may kasiglahan, may vibrancy. Mga kapatid, maniwala ka sa akin, walang hindi kayang gawin yan. They can go above and beyond, over and beyond what they normally do. Bakit? Masigla eh. Pero yung Kristiyano, lelempot-lempot. Ay, mahirapan po tayo dyan. Kaya nga po yung idea na sinabing always abounding, dapat may vibrancy, dapat yung masigla tayo, lalo na sa, minsan ang kasiglahan natin, dumidepende sa nararamdaman natin eh. Diba? Pagka may problema, walang problema, parehas lang yan ang kasiglahan dapat. Amen? Tama po ba? Meron wala, dapat parehas lang ng kasiglahan.
mabigat ang kalagayan at magaan ang kalagayan, dapat normal. Yung kanya pong ginagawa, talagang hindi mo makikitaan at maaninagan ng tinatawag na pagka-boring sa gawain ng Panginoon. Bakit? Laging masigla. Tingnan niyo po ang blessing ng isang taong nakikita niyong laging masigla sa gawain. Kayo rin mahahawa. Tama ba? Nakakahawa ang Kristiyano na laging masigla sa gawain. Yung bang tipong pagdating, kakatok yan sa loob ng office mo, Pastor, good morning, how are you? Minsan nakakalungkot Pagka mga produkto lang na gano'n ang ginagawa natin, masaya tayo Dapat kahit sa lahat ng sitwasyon ng buhay, masaya pa rin tayo. Pagdating ni Brother Melvin, pasok yan sa office, good morning, Pastor, how are you? Ang sarap nung gano'n, di ba? Yung energy ba? Naghahanap kami sa ng good vibes Ikaw hindi ka makita ng good vibes Gawain ng Panginoon. Kumusta ka? Mabuti. Hindi mo alam kung makati ang puwit o... Kumusta kapatid? Ayos lang. Okay ba, boy? Okay, Pastor. Ganyan ang kausap mo. Anong analisasyon mo? May problema ka. Bakit? Hindi mo siya naiintindihan. Pero ang totoo, siya may problema sa kanyang tinatawag na kasiglahan sa gawain. Tama ba? Dapat, mga kapatid, tayo? Lalo pag sa gawain ng Panginoon, maramdaman yung vibes mo. Amen? Ang ginagamit ng mundo, vibes. Ang ginagamit natin, espiritu ng Panginoon. Tama ba? Yung spirit ng Panginoon, ang sarap niyan Nakakahawa yan. Kaya pag labas mo ng office dahil nabungadang ka ng ganon, subukan mo, may kumatok sa'yo. Good morning, Pastor. Morning po. Ganyan. Mga kapatid, maniwala ka pag lumabas ako ng office. Bagsak din ako Kayo, subukan nyo, mga tatay. Yung pagbungad ng asawa nyo, negative vibes ang dadalhin sa inyo. Ano ngayon ang gagawin nyo? Parang ayaw nyo na magising. The same. Sunday is for the Lord. Monday is for the Lord. Tuesday is for the Lord. Wednesday is for the Lord. Thursday is for the Lord. Friday is for the Lord. Saturday is for the Lord. Sunday is for the Lord. Every day is for the Lord. Not only Sunday. Dapat makita yung ating, vibrancy doon po sa ating ginagawa sa Kanya. Okay? And last, nagugulat ba siya? Hindi ako galit, anak ha. Nagdidin ako. Ganyan, pasensya ka na. Yan ang preaching namin dito Ha? Hindi kami dito nagpipreach ng, kumusta kayong lahat? Magbatihan kayo ng mga banal na halik. Hindi ko ganyan tayo dito. So ano yung una? We have victory. In the Lord's work, as always, they can say. In the Lord's work, vibrancy. With vibrancy. And in the Lord's work, it is not in vain. Amen? It is not in vain. Always abounding in the work of the Lord, for as much as you know. Alam mo Amen? Di ba sarap nung gagawin mo, alam mo na hindi sayang? Hindi yung suntok sa buwan, hindi yung idea ng come what may, hindi yung idea, bahala na si Batman. Di po. As much as you know that your labor is not in vain. Brethren, hindi walang sayang sa gawain ng Panginoon. Yung oras na ginugol mo rito, nagsikap ka, 7 pa lang, andito ka na, ginising mo na yung asawa mong tanghali magising, kinurot mo na sa singit ang anak mo na ang hirap gisingin, pero nagising pa rin ng ganong oras, nagsikap kayo, nakarating kayo, mga minamahal, walang sayang yan! Yung panalangin na pumupunta ka rito every Wednesday, galing ka sa trabaho, pagod na pagod ka, pupunta ka sa prayer meeting, sa midweek service,
Kasama-sama kayong mananalangin. Tandaan mo, hindi sayang yan. Yung binigay mo sa Panginoon, alam mong sa kabila nito, may pangangailangan ka. But the Lord touched your heart. The Lord talked to your heart. And yet, you give it sa offering box. Mga kapatid, hindi sayang yan. Ang bawat salita ng Diyos na ibabahagi mo sa tao, ibabahagi mo sa hindi nakakilala, hindi sayang yan. Your labor will never be in vain in the Lord's work. Let's bow our heads and pray. Loving Father, thank you. Salamat po sa inyong salita. May you once again encourage us, bless us, according to your will, according to your word. Salamat sa kabutihan, salamat sa katapatan. May this message change our perspective sa buhay, gawain, paglilingkod sa iyo. May you continue to help us to be a blessing to others. Not only to others, but most especially to you and you alone. Alam namin ang aming mga gagawin is for our good and for your glory. Salamat sa pribileyo na kami ibilang nyo na mapabilang sa iyong banal na gawain. Let's all stand. Tayo pong lahat tumayo. Tayo pong lahat patuloy na manalangin. The Lord spoke to your heart. Hindi po ako masyado magpapakatagal sa invitation. But I don't want to finish the service without our most important part, and that is altar call. The Lord bless you. The Lord once again challenged your heart. The Lord once again spoke to your heart. And maybe in your heart, there is something the Lord put and challenge and give way this morning and said, Lord, thank you. Salamat. Muli mo akong pinalalahanan. Muli kang nagpaalala sa akin ng napakahalaga sa aking buhay na dapat kong tandaan. I am convinced that this is your work. Yes, there is commitment in it. And I committed my life. Yes, there are changes. Opo, meron pong mga magandang konklusyon na magiging resulta po ito. Gawain mo ito. At pinapaalala nyo sa amin sa gawain mo, tunay po na merong pananagumpay. Sa gawain mo, lagi pong mayroong lugar. Sa gawain mo, alam namin na kailangan kaming laging abounding, may kagalakan, may katuwaan, because you are the reason of our rejoicing. You are the reason why we are happy and abounding in the work because of you, Lord. And in the Lord's work, it's not in vain. Hindi walang sayang. Thank you, Lord, for the blessing. Maging buhay namin ito hanggang sa inyong muling pagbabalik. Every eyes is closed and it's bowed. You may come. Just come. Open. The altar is open for you to come. Amen. Yes, this is my prayer, Lord. Ito po ang aking panalangin na minsan pa ang gawain mo sa buhay ko at puso ko ay mapagtibay sa paraan na ayon po sa gusto at kalooban. Yes, come on. The altar is open. Bukas ang altar for you to come, make a decision, and once again, thank God for the blessing, spiritual blessing na meron at natanggap mo sa oras na ito. Would you come? I will not stay long. Hindi po ako magpapakatagal. Let's pray. Loving Father, maraming salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa inyong patuloy na mga salita na ibinibigay po sa labi, puso, isip ng inyo pong abang lingkod. I know, Lord, it is not me, but it's you. And my job is to preach what you had put in my heart and in my mind. It came out in my mouth. Lord, as your spokesperson, I done my job. I did what
you want me to say. It is you. At salamat po, may mga tumugon. Salamat, may mga nag-response. I don't know kung anong bahagi ng mensahe. Parte ng mensahe nakagawat kumilos ka sa puso po nila. But thank you for giving them a realization sa kanilang mga buhay, sa aming mga buhay, na kailangan po namin, Panginoong, lagi pong mapaalalahanan at makita what we're doing is your work. And every time we do your work, maalala po namin ang mga natutunan namin ngayong oras na ito. Continue to bless our hearts. Continue to speak to us. At nawa po sa aming pag-iwalay ngayong araw na ito, bitbitin namin ang lahat ng mga pagpapalang espiritual na amin pong na-gather, naipon, natutunan, narinig. At ito po ay magbigay sa amin ng panibagong hamon sa puso po namin. A blessing upang lakaran, akbangan ang mga kalooban nyo sa aming buhay. Salamat po. Sa iyo po ang papuri at parangal lamang ay amin pong ibinabalik, Ama. Ito po ang aming dalangin sa ngalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.